Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit-init na balita tungkol po rito kay Dogecoin, ang meme coin na hindi lang simpleng joke kundi isa ng seryosong parte ng crypto ecosystem. Ayon po sa datos mula po sa CoinGlass ay nitong nakalipas na April 16, 2025, halos 74.4% po ng mga Binance traders ay naka-long positions kay Dogecoin. Kung pag sinabi po nating long positions, ay ito po yung parang nakabukas ng buy position o parang bumibili po sila ng Dogecoin at sila po ay naniniwala na tataas ang presyo nito. Kasi pag tataas po yung presyo nito ay dyan po kikita yung mga naka-long positions. Pero kung sakaling nagkamali po sila at bumagsak ang presyo, dyan naman po nag-uumpisa yung kanilang pagkatalo. Kaya yan po ang laro ng futures trading or derivatives. Kaya ayan, ibig sabihin is mas marami pong naniniwala na tataas pa ang presyo ni Dogecoin sa mga susunod na araw o linggo dahil sa maraming nakalong positions dito kay Dogecoin. Ayan, biruin mo naman, 74.4% po yan ng mga Binance traders ay naniniwala na tataas itong si Dogecoin. Ayan, ngayon ang tanong is bakit nga ba ganito ang nangyayari? Ano po ang nag-udyok sa bullish sentiment na ito at ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Dogecoin. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung bakit po biglang naging bullish ang mga traders ng Binance dito kay Dogecoin. Noong simula po ng buwan ng April ay medyo pabago-bago po ang galaw ni Dogecoin. Pero isang malakas na balita ang tila naging dahilan ng pagtaas ng kanyang presyo. At ito po ay ang pagpigil ni President Trump sa mga tariff or buwis sa ilang bansa noong April 9. Ang balitang ito ay nagbigay po ng positive sentiment sa buong crypto market at kabilang na po dito si Dogecoin. Pagkatapos nito, si Dogecoin ay nag-surge pataas at naabot po niya ang presyo na 0.168 noong April 13. Pero gaya ng inaasahan, sa kahit anong volatile na asset, hindi po ito nagtagal. Pumasok po sa tinatawag na consolidation phase itong si Dogecoin kung saan ay bumagsak po siya ng bahagya sa presyong 0.1541 noong April 16. Kahit may kaunting pag-atras or pag-urong sa presyo, ang mga trader dito kay Binance ay tila hindi po sila natitinag. Sa loob ng 4 na oras nitong April 16 kahapon, lumabas po sa datos ng CoinGlass na nasa 74.4% ng mga account ay naka-long positions pa rin dito kay Dogecoin habang ang 25.6% lang ay naka-short. Ibig sabihin is mas marami pong umaasa na tataas pa ito kesa babagsak. Ngayon ay ano nga bang ibig sabihin ng long to short ratio ni Dogecoin? Ayan, meron tayong nakikita rito na isang larawan. Ayan, at yan po yung nagpapakita ng long to short ratio dito kay Dogecoin USDT. Ayan, ang long to short ratio ay ginagamit para masukat po kung bullish o bearish ang market sentiment. Sa kasong ito, ang ratio po ay nasa 2.91. Kung iisipin natin, sa bawat isang trader na nag-short, may halos 3 traders na nakalong. Ibig sabihin, ang ibig pong sabihin nito ay may matinding kumpiyansa ang market na aangat pa ang presyo ni Dogecoin. Dagdag pa dito, makikita sa funding rate, funding rate data na positibo ito mula pa noong April 7. Para sa mga hindi po pamilyar, ang funding rate ay bayad na ibinibigay ng mga long traders sa mga short traders para mapanatili ang kanilang position. Kapag positibo po ang funding rate, ibig sabihin ay mas maraming long positions kesa sa short. At ang mga long traders mismo ay willing magbayad para manatili sa laro. Isa po itong malinaw na sinyales na optimistic ang karamihan. Ngayon ay ano naman po ang papel ng mga long-term hodlers dito kay Dogecoin? Ayan, hindi lang po mga short-term traders ang nagpapakita ng kumpiyansa dito kay Dogecoin. Maging ang mga tinatawag nating hodlers o yung mga wallet na may hawak kay Dogecoin ng mahigit 1 taon ay dumadami na rin. At yan po ay
nadagdagan ng 0.13% ayon po sa datos ng Into the Block. Ibig sabihin ay kahit may mga bumibili at nagbebenta sa maikling panahon, andyan pa rin ang mga investors na pangmatagalang tiwala kay Dogecoin. Ayan. Sa kabilang banda, ang mga tinatawag na cruisers o mga hawak meron pong may hawak mula 1 month hanggang isang taon ay bumaba po ng 2.54%. Ayan. Pero ang mga bagong traders naman na may hawak pa lang kay Dogecoin ng mas mababa sa isang buwan ay tumaas po ng 109.96%. Kung saan ay nagpapakita ng fresh or sariwang interest mula sa mga bagong pasok sa market. So habang tumitibay po ang mga veteran holders, dumadami rin ang mga curious at bagong traders na gustong subukan ang potensyal ni Dogecoin. Yan, dito naman po tayo sa technical analysis para sa future price ni Dogecoin. Yan. Ayon po sa isang analyst na si Fuwa Company, si Dogecoin ay gumagalaw daw sa loob ng tinatawag na rising channel sa kanyang monthly chart. Yan. Yun nga lang at wala po silang ibinahagi rito na chart. May dalawang senaryo raw na pwedeng mangyari rito. Una ay posibleng mag-rebound si Dogecoin mula po sa lower boundary ng channel at umakyat ito gaya ng nangyari noon sa presyo na nasa 0.05. Pangalawa ay posibleng bumagsak siya pansamantala sa ilalim ng channel hanggang ang mga presyo nito ay malapit sa 0.08, pero may tsansa pa ring makarecover at tumaas ulit. Sa parehong senaryo, kapansin-pansin na ang long-term projection ay positibo pa rin. Ayon po sa chart, maaaring umabot daw po si Dogecoin sa 0.70 or 70 cents sa hinaharap kung magpapatuloy ang kanyang momentum. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Dogecoin. Para sa atin, ang ganitong datos ay napakahalagang pagtuunan ng pansin. Una, pinapakita nito na si Dogecoin ay hindi na lang basta meme coin. Isa na siyang asset na may active trading community at malakas na market sentiment. Kung ikaw ay nagba-buy and hold, maganda ring malaman na kahit may pagbaba sa presyo sa short term, marami pa rin ang naniniwala sa long-term growth ni Dogecoin. Kung ikaw naman ay day trader, makakatulong po ito sa atin ang ganitong market behavior para malaman po natin kung kailan magandang pumasok o lumabas sa trade. Pero syempre, dapat pa rin nating pag-aralan ang risk. Ang mataas po na long positions ay maaring magresulta sa biglang pagbagsak kung magkakaroon ng market reversal. Kaya importante pa rin ang tamang risk management at hindi po tayo padalos-dalos sa pagpasok ng ating mga positions. Yan, bilang panghuli ay masasabi ko naman rito ay ang 74.4% na nakalong dito kay Dogecoin ay malinaw na sinyales ng matinding kumpiyansa mula sa mga traders. May suporta po mula sa mga long-term holders, positive funding rates at saka technical analysis na nagpapakita ng potential para sa paglago. Ngunit tulad po ng kahit anong crypto, hindi rin ito ligtas sa volatility. Para sa akin, interesting pa rin naman itong si Dogecoin. Hindi lang dahil sa hype, kundi sa patuloy na suporta mula sa mga community at saka mga traders. Kung matututo tayong magbasa ng ganitong market indicators at sabayan natin ng tamang diskarte, pwedeng maging oportunidad po ito para sa atin na gustong pumasok o magdagdag ng ating portfolio. Pero paalala lang, lagi po tayong mag-research, magplano at huwag po tayong mangutang para lang makapag-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.